Kabanata 171. Iminulat ni Lilian ang kanyang mga mata at nakita niya ang isang malapad na likod na ikinagulat niya. May bulong-bulungan na ang kataas-taasang isa ay lampas na sa kanyang kalakasan, ngunit ang lalaki sa kanyang harapan ay nakatayong matangkad na may makapal at itim na buhok, na walang mga palatandaan ng isang matandang lalaki. Gayunpaman, hindi niya masyadong inisip iyon dahil hindi niya makita ang mukha nito. Hindi nagtagal si Sebastian. Humakbang siya at naglakad papunta sa entrance para umalis. Supreme One, mangyaring maghintay. Nagmamadaling sinundan siya ni Lilian. Ano ito? Malamig at bahagyang paos ang boses ni Sebastian. Sinadya niyang itago ang boses para hindi siya makilala ni Lilian. Salamat sa pagligtas sa buhay ko. Mabilis na nagpahayag ng pasasalamat si Lilian. Paano mo gustong magpasalamat sa akin? Tanong ni Sebastian na parang sinenyasan ng kung anong kalokohan. Natigilan si Lilian sa tanong nito. Nahirapan siyang paniwalaan na ang Supremo, ang pinakamayamang tao sa mundo, ay mangangailangan ng anumang anyo ng pasasalamat. Sa lahat ng kanyang kayamanan, wala siyang pagkukulang. Kaya naman, mahirap para sa kanya na maunawaan kung paano maaaring tumugma ang anumang tanda ng pasasalamat sa kanyang katayuan. Alam kong nasa iyo ang lahat, Supreme One. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Interesado ako sa'yo. Kung talagang gusto mo akong pasalamatan, ibigay mo ang sarili mo sakin, seryosong sabi ni Sebastian. Ano? Natigilan si Lilian. Hindi niya akalain na ang Supremo ay gagawa ng ganoong kahilingan. Nagpanik agad siya. I'm flattered by your favor, Supreme One, but I'm already married and cannot accept this. Hindi mabilang na kababaihan ang nangarap na maging isa sa mga mistress ng Supremo. Nakaramdam ng panandali ang kilig si Lilian sa pag-iisip na maging babae ng Supremo, na mag-ongat sa kanya sa taas ng lipunan at makikinabang sa kanyang pamilya. Ngunit nang kumalma siya, tumanggi siya. Una, hindi siya isang taong naimpluwensyahan ng vanity. Bagamat kahanga-hanga ang Supremo, isa pa rin siyang estranghero para sa kanya. Ang isa pang makabuluhang dahilan ay ang kanyang kasal. Bagamat ang relasyon nila ni Sebastian ay nasa pangalan lamang, ayaw niyang maging taksil. Bahagyang napangiti ang mga labi ni Sebastian. Let's go. May magbabalik sa'yo. Biglang naramdaman ni Lilian ang pagkakilala niya sa lalaking nasa harapan niya. Binilisan nito ang kanyang mga hakbang. Gustong-gusto niyang makita kung ano ang hitsura ng Supremo. Gayunpaman, mas mabilis na kumilos si Sebastian at nawala sa bodega bago pa maabyutin ni Lilian. Sa oras na sumugod si Lilian, si Sebastian ay nawala ng walang bakas. Lumapit si Natalie sa kanya. Ms. Smith, inutusan ako ng Supreme One na luwi ka. Please get in the car. Bago bumalik si Sebastian, nakita na ng Intelligence Department ng Supreme Pavilion ang lugar na ito. Agad ding dumating si Cyclops kasama ang kanyang mga gwardya at nagtambangan sa malapit. Ngunit dahil hindi malinaw ang sitwasyon sa loob, hindi sila nang ahas na kumilos ng padalos-dalos. Sa kabutihang palad, nakabalik si Sebastian sa oras upang maiwasan ang anumang sakuna. Sa loob ng opisina ng Phoenix Corporation, lumuhad si Hydra sa lupa pagkapasok niya. Nabigo akong protektahan si Ms. Smith. Parusahan mo sana ako, Supreme One. Paano ka nahuli ni Hicks? He's no match for you, nagtatakang tanong ni Sebastian. Bakas sa mukha ni Hydra ang hiya. Hindi ko inaasahan na pagtataksilan niya tayo, at nahuli niya ako sa isang palihim na pag-atake. Tinulungan siyang tumayo ni Sebastian at binigyan siya ng tableta. Be more careful in the future. I don't want this ever happen again. Umuwi ka na at gumaling ka. Aalis na ako. Umalis si Hydra. Di nagtagal pagkatapos ng pag-alis ni Hydra, bumalik si Natalie. Mr. Wilder, ligtas kong naihatid si Ms. Smith sa bahay. Tumanggo si Sebastian at nagtanong, may balita na ba kay Queen Bee? Kabanata 172. Wala pa ring balita, sabi ni Natalie. Hindi naman nagulat si Sebastian. Si Elena ay kumilos ng mag-isa at isang maliit na target. Kung magpasya siyang magtago, talagang mahirap hanapin siya. Kumunot ang noo ni Sebastian. Si Elena ay matalino, tuso, at mas mapanganib kaysa Thorn Shadow at Elder. Hindi siya natakot para sa kanyang sarili. Sa halip ay nag-aalala siya sa mga nasa paligid niya. Sa pagkakataong ito, tiyak na pinuntirya ni Thorn Shadow ang mga mahihinang punto ni Sebastian, na pinilit siyang panoorin ng walang magawa habang lumalayo si Thorn Shadow. Nang gabing iyon, bumalik si Sebastian sa pamilya Smith.
Pagpasok pa lang niya ay sinimulan na siya ng galit ni Evelyn. Sebastian, how dare you come back? Alam mo bang kinidnap si Lillian ngayon? As a man, you can't even protect your wife. Hindi ka ba nahihiya? Hindi siya pinansin ni Sebastian at lumapit kay Lillian. Nag-aalalang tanong niya, Lillian, are you alright? She's fine now, thanks to the Supreme One. Kung hinintay ka namin, huli na. Napangisi si Evelyn. Mom, don't say that. Sebastian wasn't home. How can you blame him? Sabi ni Lillian. Kung hindi siya, sino ang dapat kong sisihin? Galit na sagot ni Evelyn. Siya ay isang tao na walang ginagawa sa buong araw maliban sa mooch off sa iba. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang mayroon sa tulad ng isang tao. Pumayag naman si Lyra. Tama si Tita Evelyn. Ang pagpapakasal ay panghabang buhay na desisyon. Dapat isaalang-alang ito ng mabuti. Kung pipiliin mo ang isang walang kwentang lalaki, hindi lang hindi kanya matutulungan, kundi magiging pabigat din siya. Dapat humanap ka ng katulad ni Mr. Hunter. Sinulyapan ni Sebastian si Jordan na may pang-aasar. Clown lang si Jordan sa paningin niya. Walang pakialam si Sebastian sa kanya. Nang makita ang ekspresyon ni Sebastian, agad na nagalit si Jordan. Sebastian, what's with that look? Do you think you're better than me? Oo. Ano ngayon? Si Sebastian ay hindi isa sa mga maliliit na awayan, ngunit dahil pinukaw siya ni Jordan, hindi niya ito hinayaang dumausdes. Parehong nagalit at nabalisa si Jordan. Sebastian, medyo malakas ka lang. Ano pa bang magagawa mo? Exactly. This world is not about fighting and killing. Being rich is what counts. Mr. Hunter can spend millions of dollars in a minute. Pero ikaw, at most, you could be a bodyguard and barely make $20,000 a month. You can't even afford a single designer bag. Truly laughable, sabi ni Lyra na may paghamak. Ikaw ay walang iba kundi basura, pakli ni Sebastian. Galit na galit si Jordan. Si Sebastian, na ang basura ay hindi lang natutukoy sa mga salita. Nakikita mo itong membership card na nasa kamay ko. Sinulyapan ni Sebastian ang golden membership card sa kamay ni Jordan at hindi siya napahanga. It's just a membership card. Does that prove your worth? Ano ang isang bansa bumpkin? Napangisi si Lyra. Hindi ito basta-bastang membership card. Ito ay membership card sa Misty Oak Hotel. Mr. Hunter, pwede mo bang ipaalam sa akin ang card na iyon? Sabik na tanong ni Elijah. Siyempre, mayabang na sabi ni Jordan sabay abot ng membership card kay Elijah. Maingat na sinuri ni Elijah ang membership card at pagkatapos ay tuwang-tuwa na napabulalas, ito talaga ay isang membership card para sa Misty Oak Hotel, at ito ay isang gintong membership card, hindi kukulangan. Kahanga-hanga ba ang isang gold membership card sa Misty Oak Hotel? Nagtatakang tanong ni Evelyn. Buong pagmamalaking paliwanag ni Lyra, iniisip lang ng karamihan na ang pinakamagandang hotel sa Ravenview City ay ang Ravenview Hotel. Pero sa totoo lang, ang pinakamaganda ay ang Misty Oak Hotel. Sumama sa usapan si Ronan. Eksakto. Hindi lang ang Misty Oak Hotel ang pinakamaganda sa Ravenview, kundi ito rin ang pinakamarangyang hotel sa Wave City. Isa ito sa nangunguna sa buong Dragotha. Gayunpaman, ang hotel ay sobrang eksklusibo. Kailangan mong maging isang miyembro upang makapasok sa loob. And guess what? Just being a basic member sets you back $100 million a year. Ano? $100 million? Nagulat si Evelyn. Kahit na siya ay isang mayamang babae, ang taunang bayad na $100 milyong ay nakakatakot pa rin sa kanya. Pagpapatuloy ni Lyra, yung $100 million ay membership fee lang, at iyon ay para sa pinakamababang ordinaryong membership. Sa itaas niyan, nariyan ang silver membership, na nagkakahalaga ng $200 million, at mas mataas pa ang kay Mr. Hunter. Ito ang gold membership na nagkakahalaga ng $300 million sa isang taon. Misty Oak Hotel, hindi ba iyon ang hotel ni Joseph? Walang pakialam na tanong ni Sebastian. Napatingin si Jordan kay Sebastian. I didn't expect a country bumpkin like you to even know the names, Mr. Quirrell. Oo, si Mr. Quirrell ang pinakamayamang tao sa Wave City. Matapos sirain ng mga kalokohan mo ang birthday celebration ni Lolo, I decided to host a make-up dinner at Misty Oak Hotel. Jordan,
Tama ang ideya mo, ngunit pumili tayo ng ibang lugar, mungkahi ni Elijah. Narinig ko na ang mga presyo sa Misty Oak Hotel ay napakataas. Ipinagmamalaki ni Jordan, tama. Ang pinakamababang paggastos sa Misty Oak Hotel ay nagsisimula sa $1,000,000, at ang mas magagandang opsyon ay nagkakahalaga ng $10 milyong. Pero maliit na halaga lang yun para sa akin. Ang mahalaga masaya ka. Baka maimulat din ito ang mga mata ng isa dyan kung ano ba talaga ang itsura ng high society. Tahimik na nakinig si Sebastian na may walang pakialam na ekspresyon. Kabanata 173. Napangisi si Sebastian matapos marinig ang mungkahi. Hindi lang niya inisip na kumain na lang sa Misty Oak Hotel, pero wala rin siyang pakialam sa buong hotel mismo. Minsan ay inalok siya ni Joseph ng Misty Oak Villa, na mas mahalaga kaysa sa hotel. Siyempre, ang kainan sa Misty Oak Hotel ay talagang isang bagay na ipinagmamalaki sa mahabang panahon para sa mga ordinaryong tao. Ang dahilan kung bakit iminungkahi ni Jordan na pumunta sa Misty Oak Hotel ay bahagyang para magpakitang gilas at bahagyang para pasayahin ang mga Smith at gamitin ang pagkakataon para ipahiya si Sebastian. Sa huli, ang kanyang layunin ay si Lillian. Kilala si Lillian bilang pinakamagandang babae sa Ravenview City. Walang sino man sa buong Wave City ang makakapantay sa kanyang kagandahan. Matagal na niya itong pinagnanasaan ngunit may asawa na ito. Higit sa lahat, nagkaroon ng interes si Lionel sa kanya, kaya hindi nang ahas si Jordan na makipagkompetensya. Orden na. Ngunit ngayong patay na si Lionel, natural na gustong kumilos ni Jordan. Bilang malayo sa Jordan ay pag-aalala, Sebastian ay lamang ng isang matigas na bansa bumpkin na hindi nagkakahalaga ng kanyang pansin. Ang grupo ay nagmaneho ng 2 kotse patungo sa Misty Oak Hotel. Sa daan, nagpadala ng mensahe si Sebastian kay Joseph. Talagang nasira ang pagdiriwang ng kaarawan ni Elijah dahil sa kanya, at medyo may pananagutan siya. Bagamat hindi pala kaibigan si Elijah sa kanya, lolo pa rin siya ni Lillian. Nagpa siya si Sebastian na ihanda si Joseph ng mesa sa Misty Oak Hotel bilang kabayaran. Matatagpuan ang Misty Oak Hotel sa kalagitnaan ng Misty Oak Mountain. Ito ay hindi masyadong malaki, ngunit ito ay lubhang maluho. Ilang sasakyan lamang ang nakaparada sa pasukan, ngunit lahat ng mga ito ay nagkakahalaga ng mahigit $10,000,000 bawat isa. Inaasahan ito dahil ang lahat ng pumunta doon ay isang top-tier na bilyonaryo, sa pinakamababa, nagkakahalaga ng higit sa $100 bilyon. Maging si Elijah, na orihinal na nagkakahalaga ng ilang $1 bilyon, ay nag-isip na makakuha ng membership dito. 4 na hosts na nakasuot ng formal na damit ang nakatayo sa pasukan. Matatangkad silang mga dilag at maputi ang balat. Sila ay nagtataglay ng 1 kilos na hindi bababa sa anumang sosyalidad. Maligayang pagdating. Sabay-sabay nilang bati habang papalapit si Sebastian at ang kanyang mga kasama. Mula sa kanilang anggulo, nasalayan nila ang nakakasilaw na eksena. Agad namang nanlaki ang mata ni na Jordan at Lucas. Maging sina Ronan at Jamie ay napalunok. Pagpasok nila sa hotel, natulala ang grupo sa loob. Ang mga mararangyang kristal na chandelier ay nakasabit mula sa mataas na kisme na parang likhang sining, na kinumplito ng mga makabagong pag-install ng sining. Parang tumuntong sa isang marangya at masarap na aliw ng sining. Itinatampok sa mga dingding ang masalimuot na inukit na marmol na nagsasabi ng mga sinaunang kwento, at ang mga sahig ay natatakpan ng mga top-grade na porcelain tile na na-import mula sa Imeria. Napakakinis nila kaya naaninag nila ang nagtatakang mukha ng mga bisita. Mayroong malumanay na paakyat na pasilyo na tila patungo sa mga ulap, na nagbibigay inspirasyon sa walang katapusang imahinasyon. Isang bata at kaakit-akit na waitress ang lumapit sa kanila at nagtanong, "Hello, is one of you Mr. Elijah?" "Ako iyon." Nagtaas ng kamay si Elijah. Naguguluhan ang ekspresyon niya. Iyon ang una niyang pagbisita sa hotel, kaya nagtaka siya kung paano nalaman ng staff na dumating siya. Lalong tumimas ang ngiti ng waitress, "Mga mahal na bisita, mangyaring sundan ako sa Emperor Room." Hawak-hawak ang braso ni Jordan, tuwang-tuwang sinabi ni Lyra, "Mr. Hunter, you're incredible. I've heard the Emperor Room is the most lavish in Misty Oak Hotel." Kabanata 174. Dahil birthday celebration ni Lolo, syempre, kailangan nating pumili ng pinakamagandang lugar para dito, malumanay na sabi ni Jordan. Gayunpaman, sa totoo lang, napuno siya ng pagdududa.
Hindi pa talaga siya nakapag-book ng Emperor Room, at wala rin siyang mga kwalifikasyon para gawin iyon. Ang waitress ay partikular na nagtanong para kay Elijah, at walang pagkakamali. Sa kabila ng kailanawan na ito, nanatiling naguguluhan si Jordan tungkol sa dahilan sa likod nito. Gayunpaman, hindi niya palalampasan ang pagkakataong magpakitang gilas. Tuwang-tuwa si Belinda. Mahalagang makahanap ng mabuting lalaki na tulad ni Lucas, hindi tulad ng mga walang kwenta na napupunta lang sa magarang dugtungan dahil nakasakay sila sa coattails ni Mr. Hunter. Hindi man tinukoy ni Belinda kung sino ang kausap niya, alam ng lahat na si Sebastian ang tinutukoy niya nang sabihin niyang walang kwenta. Galit na galit sina Ronan at Evelyn. Sa bagay, manugang naman nila si Sebastian kaya insulto rin sa kanila ang komento ni Belinda. Nanggagalaiti sila sa galit. Nagsimula pa silang mag-alinlangan sa halaga ni Sebastian, sa pag-aakalang hindi siya karapat-dapat na magtali sa bota ni Lucas. Natawa si Sebastian dahil sa inis at hindi napigil ang sabihin, paano ka nakakasigurado na nabook niya ang Emperor Room? Are you saying a poor loser like you book it? Ganti ni Belinda. Hindi ako iyon. May kaibigan akong nag-aayos, paliwanag ni Sebastian. Walang hiya ka talaga. Alam mo ba ang sinasabi mo? Bakit hindi mo man lang pagnilayan ang halaga mo? Napamura si Lyra. Eksakto. Wala ka lang, sinusubukan mong magpakitang gilas. Kakatawa. Napangisi si Belinda. Yung sinabi ko ay totoo, Sebastian stated. Stated. Enough. Pwede bang tigilan mo na ang pagpapahiya sa amin dito? Galit na umirap si Evelyn. Kanina pa nagyayabang si Belinda, inis na si Evelyn. Ang pagmamayabang ni Sebastian ay lalong nagpagalit at nagpagalit kay Evelyn. Para bang sinasadya niyang hinahamon ang iba na punahin siya. Wala siyang pakialam sa sarili nitong kahihiyan, ngunit mahalaga ito kapag naaninag din siya nito. Sebastian, I'm begging you. Please stop talking, pakiusap niya. Magpapaliwanag pa sana si Sebastian, pero pinigilan siya ni Lilian. Sa pag-iisip, nagpasya siyang pabayaan ito, dahil malapit nang magbunyag ang katotohanan. Ngunit tumanggi si Belinda na pakawalan ito. Ano? Naubusan ka na ba ng sasabihin? Halatang manugang ko ang nagbook nito, at sinubukan mo pang nakawin ang kulog niya. Nakakahiya talaga. Tama. Ang Emperor Room ay ang pinakamarangyang silid dito, at ang mga gastusin ay napakalaki. Hindi ito isang mahirap na talunan na tulad mo ay kayang bayaran, naiinis na dagdag ni Lyra. Ngumiti ang waitress. Ang pagbook sa Emperor Room ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng pera. You heard that, loser. Tanging ang may distinguished status lang ang makakapag-book ng Emperor Room. Sino pa ba dito ang may mas distinguished status kaysa kay Mr. Hunter? Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Sebastian habang nakakuyom ang kanyang mga kamao. Siya ay karaniwang hindi yumuko sa antas ng mga snob na mapagmahal sa pera, ngunit ang paraan ng pagtawag sa kanya ng dalawang babaeng iyon na isang mahirap na talunan ay napakahirap para sa kanya na tiisin nang hindi nagre-react. Magre-react pa lang siya, biglang hinawakan ni Lilian ang kamay niya at umiling. Bilang paggalang sa kanya, pinigilan ni Sebastian ang kanyang galit. Mahal na panauhin, mangyaring sumunod sa akin. Lumapit ang waitress kay Jordan at pinangunahan ang daan na may sukdulang paggalang sa kanyang kilos. Nakatanggap siya ng mensahe na ang bisita ngayon ay isang VIP na bisita ng may-ari at dapat niyang tretuhin siya na parang isang emperador. Base sa kanyang obserbasyon, ang nasabing VIP guest ay si Jordan. Kabanata 175. Matapos ihatid ng waitress si Sebastian at ang kanyang grupo sa Emperor Room, lahat ay nabighani sa karangyaan nito. Ang silid ay nakapagpapaalaala sa isang maharlikang palasyo, na nakasisilaw sa ginto at ningning. Ang mga kwadro na gawa sa nakapalibot na mga dingding ay pawang mga obra maestra. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong dolyar. Ang serbisyo ay top-notch. 8 sexing waitress na nakadamit ang dumalo sa grupo. Naghain sila ng tsaa, nagbuhos ng tubig, at nagpamasahe. Nasiyahan si Jordan sa serbisyo ng 2 pinakamagagandang waitress para sa kanyang sarili. Ang maharlikang indulhensya na ito ang nagpasaya sa kanya. Sa katunayan, ang kanyang gintong membership card ay hindi sa kanya. Ninakaw niya ito sa kanyang lolo. Minsan lang siya nakapunta sa Misty Oak Hotel kasama ang kanyang lolo. Noong panahong iyon, pinapasok lang sila sa VIP room. Hindi pa nakaranas ng ganoong mataas na antas ng paggamot si Jordan.
Lumabas si Sebastian sa banyo. Sa kanyang pagbabalik, nabangga niya ang anak ni Joseph, si Zia Quarrel, na papunta sa Emperor Room. Pagbati, kataas-taasang isa. Nang makita si Sebastian, nagmamadaling yumuko si Zia. Let's dispense with these formalities in the future, bilin ni Sebastian. Pag nasa labas, tawagin mo na lang akong Mer Wilder, para hindi ma-reveal ang identity ko. Yes, Mr. Wilder, sagot ni Zia. Kinailangan ng aking ama na maglakbay sa labas ng bayan dahil sa apurahang negosyo at hindi siya nakarating. Partikular niyang hiniling sa akin na alagaan ka ng personal at bigyan ka ng isang bote ng Emperor Cognac. Itinaas ni Zia ang bote ng alak. Hindi ito gawa sa ordinaryong porselana kundi bakal. Ito ay inukitan ng masalimuot. Sinaunang mga pattern ng mga dragon ay pumailan lang, at ang mga phoenix ay sumasayaw dito. Nagdala ito ng mabigat na amoy ng kasaysayan at mukhang medyo may edad na. Binili ng iyong ama ang bote ng alak na ito sa isang auction, hindi ba? Sabi ni Sebastian sabay kuha ng bote. Alam ito ni Sebastian dahil ang kanyang mentor ang nagtimpla ng alak. Isang dosenang bote lang ang naibenta. Ang Emperor Cognac ay hindi lamang mabango ngunit lubos na kasiya siya. Ito rin ay pinaniniwala ang may mga ari-arian na nagpapahaba ng buhay. Karamihan sa mga tao ay mag-aatubiling inumin ito kahit na binili ito. Mas pinili nilang itago ito bilang collector's item. Paminsan-minsan, lumalabas ito sa mga auction. Oo, tama iyan. Tumanggo si Zia, binili ito ng aking ama noong nakaraang taon sa isang auction sa De Villiers sa halagang 2 bilyong dolyar. Masyado siyang nag-aatubili na buksan ito hanggang ngayon. Ito ay espesyal na nakalaan para sa iyo. Napaka-thoughtful mo, Sebastian remarked. But I can take the wine in myself. Hindi na kailangan pang sumama. Sabi ni Zia, Mr. Wilder, maghapon akong nasa hotel. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Ito ang business card ko. Inalok ni Zia ang kanyang card gamit ang 2 kamay. Ang kanyang posisyon ay nakalista bilang General Manager ng Misty Oak Hotel. Siya ay nasa kanyang 20s. Siya ay isang matangkad, maputi ang balat, magandang babae. Siya rin ang tagapagmana ng pamilya Quarrel. Kahit sinong lalaki ay matutuwa na matanggap ang kanyang business card. Gayunpaman, tinanggap ito ni Sebastian nang walang sulyap. Casual niyang inilagay ito sa kanyang bulsa. Hindi naman nasaktan si Zia. Sa katunayan, tuwang-tuwa siya na tinanggap ni Sebastian ang kanyang card. Itinuring niya itong isang karangalan. Bumalik si Sebastian sa Emperor Room dala ang alak. Curious na tanong ni Lyra, Sebastian, ano yerg hawak mo? Ito ay alak. Saan mo nakuha ito sa hotel? Tanong ni Jordan. Hindi mo naman ninakaw yun di ba? May nakilala lang akong kaibigan sa labas, paliwanag ni Sebastian. Binigay nila sa akin. Siyempre, hindi para kay Jordan ang ipinapaliwanag niya kundi para kay Lyra. Bakit may mga kaibigan ang isang ordinaryong lalaki sa Misty Oak Hotel? Biro ni Jordan. Napangisi si Lyra. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Anong kaibigan? Isa siguro sa mga tauhan dito. Dapat para kay Mr. Hunter ang alak na ito, at kinuha lang ng lalaking ito para magpakitang gilas. Iyon ay dapat, sabi ni Belinda. Mr. Hunter is a super VIP here. It makes sense that they'd send him a bottle of wine. Iabot mo agad. Kung ihulog mo, kaya mo bang bayaran? Habang nagsasalita siya, inagaw ni Belinda ang bote ng Emperor Cognac sa kamay ni Sebastian.